Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, 10 ng Pebrero 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Binatilyo, patay matapos saksakin ng schoolmate sa Baseco, Maynila dahil umano sa selos. Meralco, may dagdag singil ngayong Pebrero. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. tuluyan ng ibinasura ng plenaryo sa Kamara. Sa kakaiba, pambihirang J. Divine na makikita sa 5 pisong barya na diskubre sa Apayao. I can buy you, your friends, and this club. At sa showbiz, Ann Curtis may revelasyon ukol sa kanyang iconic I Can Buy You na linya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patay ang isang binatilyo sa Baseco, Maynila matapos saksakin ng kanyang schoolmate sa labas mismo ng kanilang paaralan. Ayon sa isang opisyal ng barangay, selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagtatawanan pa ang mga estudyante sa paglabas sa eskwelahan nang bigla na lang nagkaroon ng komprontasyon. Maya-maya lang, nagsuntukan na ang dalawang estudyante. Mapapangsing may hawak na patalim ang nakaputi. Nakapaglakad pa ang estudyanteng nakaitim, pero may saksak na pala siya sa katawan. Sa report is 5 yatang tama. So kagad-agad naman nakuha naman po yung gumawa ng pinangirihan o saksak. Nangyari ang insidente sa labas ng President Corazon C. Aquino High School pasado alas 7 ng gabi, February 9. Dito sa iskinitang ito nagpang-abot ang dalawang estudyante matapos ang komprontasyon na uwi sa suntukan na may halong saksakan. At hindi nagtagal, nasawi ang biktimang minor de edad na 15 taong gulang. Ang dahilan umano ng karahasan Sa babae yata daw, silos, ganun ang sinasabi. Ayon sa mga bata rin siguro na nakakilala. Hindi naman riot, pero ang pinagtataka lang namin kasi bakit may mga kutsilyo na. Ibig sabihin, baka plano na talaga siguro po na gano'n. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ang buhay. Naabutan ng balitang A to Z team ang pamilya ng biktima na naghahanda para sa burol ng nasawing binatilyo. Lubos ang paghihinagpis ng lola ng biktima. Okay naman po siya bilang ako po. May mga siya award din ngayon kahapon nakakuha siya ng award sa eskwelahan. Nalang din ang akalain na mangyayari. Kailangan po mahuli po yung gumawa po yun. Paliwanag ng barangay, hindi naman sila nagkukulang sa pagpapatrolya sa lugar. Ang problema sa lapad po ng area namin, pag nandyan yung pulis o barangay, hindi naman sila gagawa ng ganyan. Tatakbuhan. Pag mawala na, hindi kami po nagkulang sa paalala sa mga magulang din at saka sa mga minor. Maharap ang 16 anyos na suspect sa kasong murder by stabbing at nadala na ito sa Manila Police District para sa booking procedure. Ayon sa MPD, na i-turn over na ang suspect sa DSWD Reception Action Center ng Maynila para isailalim sa evaluation ng social worker. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang principal ng kanilang paaralan habang hinihintay ang kabuuang report ng insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kulong na yan!
Ligtas na sa impeachment complaint si Pangulong Marcos para sa susunod na 1 taon. Yan ay matapos ngang formal na ibasura ng plenaryo sa Kamara ang 2 reklamong nagtangkang patalsikin siya sa pwesto. Narito ang ating balitang A to Z. Wala pang 1 buwan magmula ng ihain nitong January 19 at January 22 ang 2 hiwalay na impeachment complaints kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tuluyan na itong ibinasura ng Kamara. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Inadopt sa plenaryo ngayong Martes ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na ibasura ang mga reklamo dahil sa insufficiency in substance o kakulangan sa batayan. Ang complaint ni Jesus ay itinuturing na walang matibay na factual foundation. Mere disagreement with foreign policy is not an impeachable betrayal. 284 na kongresista ang pumabor sa rekomendasyon. 8 naman ang bumoto kontra dito. Kabilang ang Makabayan Bloc lawmakers na siyang nag-endorso sa 2 reklamo. Paniwala ni Kabataan Party List Representative Luis Co. Walang rason para hindi umusad ang reklamo sa formal na pagdinig, kaugnay sa sistematikong korupsyon na pabor umano sa interes ni Marcos. Either we pursued genuine accountability or we helped sanitize the president. Tayo ang tunay na hukom. Is the president truly innocent in this corruption scandal? I voted no because our people deserve better than silence dressed up as procedure. And I voted no because I refuse to be part of a decision that will be read, rightly or wrongly, as fear. Samantala, solid naman ang Duterte bloc na nagrehistro ng 4 na abstention. Sa joint statement ni na Congressman Paulo Duterte, Omar Duterte, Harold Duterte at Isidro Ungab, tumanggi silang bumoto para hindi maging kasangkapan sa anilay sarsuela ng impeachment. Dahil sa pagbasura ng impeachment complaints kay Marcos, ayon sa patakaran, ay ligtas na ang Pangulo mula sa anumang pagtatangkang patalsikin siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment trial sa susunod na 1 taon. Naipasa na ng Office of the House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bojedid III ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, formal nang naipadalang reklamo alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Inihain ang 2 reklamo ng mga leader ng religious groups, civil society at mga abogado na nag-aakusa kay VP Sara ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Ini-endorso naman ito ni ML Party List Representative Leila de Lima. Noong nakarang Huwebes, naipasa na rin sa Speaker ang 1 at 2 impeachment complaints. Bukod sa sumbong sa Pangulo Portal, may independent portal o site na rin ang Department of Public Works and Highways. Yan ay para i-monitor at suriin ang infrastructure projects sa bansa. Hakbang ito para hindi na maulit pa ang korupsyong gumimbal sa sambayanan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohan. Matapos bahain ng nakalulunod na substandard at katakot-takot na ghost flood control projects ang bansa nang maisiwalat ang korupsyon patungkol dito. Isa-isang sinuyod at pinaayos ng Department of Public Works and Highways ang mga proyektong palpak, bunsod ng mga sangkot na opisyal sa anomalya. Ayon kay Secretary Dizon, hindi na monitor ng tama ang mga ito, kaya nananatili ang korupsyon. It keeps people in government on their toes. That is the biggest value of this. Kung dati, baliwala yung opinion ni ganito, ni ganyan, tungkol sa isang project. And because of that, they just do whatever they want. We've seen the effects already, of having a system without any mechanism of that sort. Ngayon, hindi na ganon. Kasi may nakatutok may nakatingin sa'yo.
Ngayong Martes, opisyal nang inilunsad ng DPWH, katuwang ang Blockchain Council of the Philippines at Department of Information and Communications Technology ang tinatawag na Integrity Chain. Layo nito na bantayan ang implementasyon ng mga infrastructure projects sa bansa mula funding, bidding, planning, awarding at estado ng bawat proyekto. Binibigyan din ito ng kasiguraduhan ng publiko na hindi masasayang ang buwis ng taong bayan sa mga proyektong ito. Our accredited validators, drawn from our coalition of over 50 NGOs, can examine the documents, conduct the reviews, and then submit their findings directly on the platform. Every Filipino citizen will be able to access the audit results through a public web portal. Paglilinaw naman ni Dizon at ng Council, bagaman parehong transparency portal ang Integrity Chain at sumbong sa Pangulo, eksklusibo sa mga validator ng private sectors at civil society groups ang Integrity Chain. Parang kakambal to ng transparency portal, no? Katulong niya to. Yung transparency portal kasi para sa publiko yon. Ibig sabihin sa Integrity Chain, accredited organized groups lang muna ang may otoridad na magsuri ng mga proyekto, maging magkomento ng anumang irregularidad na mapapansin, habang ang ordinaryong publiko. Hindi sila makapag-comment. Right? Kasi kung hindi, parang naging ano na yan, parang naging social media na yan, puro comment na tayo. At hindi siya ganun. It's a closed system. We identify credible organizations, right, to be part of the group. Matibay din ani ang seguridad nito kaya garantisadong hindi makokompromiso. Hindi mo ma-hack kasi yun nga, no, it's the platform itself is on the blockchain. Hindi siya isang CPU lang na pwede mo i-hack. Ayon kay Dizon, paraan ito para hindi na muli pang maulit ang panggogoyo sa publiko at aniyay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga mambabatas na unahin ang pagpasa ng nasa 21 panukalang batas na anyay makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino at ipasayan bago mag-adjourn ng Kongreso sa Hunyo. Napagkasunduan ito sa ikatlong pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. Kabilang sa mga prioridad ang pag-aalis ng travel tax at pagbabawal sa political dynasty. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakikita ng Pangulo na makakagaan sa mga bumabiyahe ang pag-aalis ng travel tax. Sa ngayon, nasa 1,600 pesos ang buwis kung economy class, 2,700 pesos naman sa first class na biyahe. Ginagamit ang buwis para sa tourism projects, edukasyon at pagpapaunlad ng kultura. Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Nagpahayag ang aktres na si Nadine Lustre ng patuloy na pagsuporta kay Naga City Mayor Leni Robredo. Para kay Nadine, pinakamahusay na posibleng kumandidato sa pagkapangulo sa 2028 ang dating Vice President. Inihayag ito matapos samahan si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa paghahain ng mga panukalang batas para sa plant-based health program, pangangalaga sa kalikasan at mas mahigpit na animal welfare. Dagdag ng award-winning actress, minsan o kadalasan ang mga hindi pa naghahayag ng intensyong tumakbo ang maituturing na magaling at karapat-dapat anya na kandidato. Gayunpaman, ayon kay Nadine, nasa desisyon pa rin ni Robredo kung tatakbo siya sa 2028 elections. Sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. Malungkot na balita, kinumpirma po ng pamilya na pumanaw na ang dating House Speaker na si Jose De Venecia Jr. sa edad na 89. Kilala bilang si JDV, si Speaker Joey na 7 beses na nahalal na kinatawan ng Pangasinan at naging Speaker ng 5 termino. Isang unang naitala sa kasaysayan ng Kongreso matapos ang digmaan. Isa siya sa mga pangunahing may akda ng Dollar Remittance Program, Basis Conversion Law, BOT Law, Philippine Economic Zone Act at New Central Bank Act. Taong 2024, parehong pinarangalan siya ng Kamara at Senado sa kanyang mahabang serbisyong publiko. Nagpayag naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng gobyerno maging ang malalapit na kaibigan. Amin pong ipinaabot ang pakikiramay sa pamilya ng naiwan na si Sir Joey De Venecia.
Nagpasaring sa social media ang aktor na si Edu Manzano sa mga personalidad mula sa kilalang political families na nandaya umano sa isang golf tournament. Sa post ng dating Vice Mayor ng Makati City, anya, wala namang malaking pera at nakataya lang ang integridad sa pagsusulat ng sariling score pero nandaya pa rin umano. Kaya tanong ng aktor, kung kayang mandaya sa maliit na laro, paano pa kaya sa malalaking bagay? Wala namang pangalan na binanggit si Manzano sa kanyang February 9 post pero sa comment section, naglabas ang Alabang Country Club ng board resolution sa parehong araw na nagbabawi sa mga awards na nakuha ni Ronin Leviste, Darren Flores, Luis Raymond o El Villafuerte at Francis Edward Tolentino dahil sa nila ay pambihira at statistically improbable na isinumiting score. Susunod, kapit mga ka-A to Z dahil simula na singil ng Meralco sa kuryente, tataas ngayong Pebrero. Magkano kaya? At MGI 2025 first runner-up na si Goshabel, bakit nagpasalamat kay MGI 2025 Queen Emma Tiglao? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, kung mas mababa ang konsumo sa kuryente ng maraming kabahayan itong nagdaang buwan dahil sa mas malamig na panahon, maghanda na po dahil inanunsyo ng Meralco na may dagdag singil ngayong February billing. At kahit wala pang ang tag-init, abiso pa ng Meralco. Asahan ng masusundan pa ang pagtaas na ito sa mga darating na buwan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa 500 piso nga raw ang kita sa maghapong pagtitinda ng fishball, hirap si Aling Rosemary na pagkasyahin ito sa mga gastusin kabilang na ang pambayad sa kuryente. Kung may pandagdag na sana, hindi lang po ito ang tinda ko. Kaso wala pa pong budget na pandagdag. Bawas lang po sa gastusin siguro para makatipid. Kaya hindi kaya-aya sa consumers gaya ni Aling Rosemary ang anunsyo ng Meralco na tataas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan sa halagang 22 centavos kada kilowatt-hour. Katumbas ito ng 45 pesos na buwan ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours hanggang lagpas 100 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa mataas na transmission at universal charges. Na nagtaas ng almost 8 centavos or 7.7 centavos per kilowatt hour. Dahil po dyan nahila ho yung taxes, kaya nagkaroon din ho ng increase. Pero simula pa lang ito. Dahil papasok ng buwan ng Marso, tag-init, kung saan kaliwat kanan ang gamit nating mga appliances mula electric fan hanggang aircon. Huwag mabibigla kung masusundan muli ang dagdag singil sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, dahil sa mataas na demand sa kuryente, gagalaw din nila ang presyohan nito sa wholesale electricity spot market. So this puts pressure sa pangkahalatan, sa demand situation. Once that happens, meron din pressure for prices in the spot market to go up. Kasi ang paggalaw naman yan is simply supply and demand. Hindi pa nila masabi kung magkano ang magiging computation lalo't marami nakakapekto sa presyuhan kabilang ang taas babang halaga ng dolyar, pump prices at iba pa. Tiniyak nilang handa ang kanilang pasilidad sa pagtaas muli ng demand sa kuryente. We look to ERC, to the DOE naman for guidance. We have regular coordination with the DOE to prepare for summer. Itong darating na March, meron kaming 2 forum with large customers na naka-line up with the DOE. Isa to encourage them to exercise energy efficiency and another one to invite more customers to join the interruptible load program. Bukod sa gastusin sa kuryente, unang sumalubong sa mga motorista ang dagdag singil sa produktong petrolyo na piso sa kada litro ng diesel at kapwa 60 centavos sa kada litro ng gasolina at kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at iba pang geopolitical issues. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang Fair Debt Collection Practices Act para pigilan ang pang-aabuso ng ilang lending companies at online lending apps sa mga nangungutang. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang mga pagbabanta, pagmumura, pagpapahiya, sobrang tawag ng tawag at mensahe, gayon din ang pakikialam sa employer o kamag-anak at paniningil ng higit sa napagkasunduan. Ibinahagi rin ng senador na libo-libong Pilipino ang nakararanas ng matinding harassment kahit maliit lang ang iniutang. Diin pa ni Villanueva, hindi pinagbabawal ang paniningil, kundi ang sobra-sobrang pang-aabuso. Umasa naman ang senador sa mabilis na pagpasa ng panukala para maprotektahan ang dignidad at karapatan ng mga Pilipino. Ang utang ay obligasyon, pero hindi po ito kasalanan. At lalong hindi ito dahilan upang yurakan ang pagkatao ng iba. Sa halip po na tulungan ang nangangailangan, ang gipit ay lalong ginigipit. Sa halip na maging tulay sa pagbangon, pinagkakaitan ang paghihirap ng sariling kababayan. Nais paimbestigahan ni Senator Loren Legarda ang umano'y digital footprint sa Pilipinas ng convicted pedophile at sex offender na si Jeffrey Epstein. Sa talakayan ng panukalang batas ni Senator Riza Ontiveros na palakasin ang mga batas kontra sa online sex abuse or exploitation ng kabataan, sinabi ni Legarda na dapat rin anyang silipin ang reports ukol sa kaugnayan ni Epstein sa Pilipinas. Una nang inireport ng Philippine Star na may pagtatangka umano si Epstein na i-outsource sa Pinas ang mga trabaho para linisin ang kanyang pangalan sa internet. Si Jeffrey Epstein, ang convicted sex offender na sinasabing nagpapatakbo ng sex trafficking ring, target ang mga menor de edad na mga biktima na iniaalok sa pinakamayayamang personalidad at politiko sa mundo. Nasabat ng pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs at PIDEA ang tinatayang 278 million pesos na halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nasa 130 na pakete ng methamphetamine o shabu ang natagpo ang nakatago sa loob ng top rail ng isang shipping container na dumating December 2025 mula Afghanistan. Unang idineklara ang kargamento bilang marble, pero sa X-ray nitong Enero, lumabas ang ipinagbabawal na gamot. Wala pang nagka-claim ng shipment at iniimbestigahan na ng mga otoridad kung saan ito dapat ihati. Ngayon lang namin naranasan yung ganitong klaseng pagpapasok ng illegal drugs, ng shabu na nakatago sa loob ng mga pakan. And worldwide, known to Afghanistan na meron silang production ng meth. And yes, it is not the first time na meron tayong nahuli na meth from Afghanistan. Pwede naman magtrabaho na hindi pinapatay yung maliliit na tao. Ang kailangan dito, enforcement. Inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida na walang record na lumabas na nga ng bansa ang puganteng negosyante na si Charlie Atong Ang na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Vida, nasa Pilipinas pa si Ang batay sa record ng Bureau of Immigration. Gayunpaman hindi rin naman iniaalis ang posibilidad na maaaring nakapuslit na rin ng bansa ang negosyante. Mararanaan na harap si Ang sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention sa mga hukuman ng Santa Cruz, Laguna, Lipa, Batangas at San Pablo City sa Laguna. If we're talking about the realm of possibility, everything is possible, diba? If you have resources, you can do that, diba? And if you have that desire to do it, you can do it with the resources. Patuloy ang presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa gitna yan ng kaliwat kanang ingay sa politika na nakapaghahati ngayon sa ilang Pilipino. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Navy, umaabot sa 19 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ships ang namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng sinasamantala ng China ang misinformation at
alitan ng mga opisyal ng gobyerno. Binigyang diin rin ni Trinidad ang pang-aabuso ng Chinese ships, hindi lang sa mga barko ng gobyerno kundi pati sa mga Pilipinong mangingisda. Pero hindi naman anya makakaapekto ito sa patuloy na pagtatanggol sa soberanya at teritoryo ng bansa. We have to understand what is the objective of the Chinese Communist Party. The objective of foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders, to cause us to debate among ourselves, and to forget that the bigger issue ay yung nanghimasok sa ating EEZ, ang PLA Navy, Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia, their illegal presence. So kasama ito para makalimutan natin ang totoong issue, pag-away-awayin tayo. Galit sa caricature pero sa water cannon ay hindi. Yan ang patanong na ba nating PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kay Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang puntiryahin si Tariela sa Senate plenary. Galit na sinabi ni Cayetano na dapat ay magsorry si Tariela sa ginawang AI cartoon ni Chinese President Xi Jinping. Banat naman ni Tariela, bakit sa kanya nakatuon ang galit ni Cayetano at hindi sa China na makailang beses nang nangharas ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Samantala, kumasa si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa hamong friendly debate ni Senator Rodante Marcoleta ukol sa West Philippine Sea. Matatanda ang imbis na paunlakan ng imbitasyong bumisita sa Kalayaan Islands, hinamon ni Marcoleta ng debate sina Tariela at Carpio. Nagugat ang isyu ng batikusin ng mga pahayag ni Marcoleta na nais isuko na lang sa China ang ilang isla ng bansa sa West Philippine Sea. Masayang ibinahagi ni Miss Grand International 2025 First Runner-Up Sarunrat Puagpipat o mas kilala bilang si Gotcha Bell ang kanyang naging pagbisita kamakailan sa Pilipinas. Nagpasalamat si Gotcha Bell sa kanyang sister na si Miss Grand International 2025 Queen Emma Tiglao dahil sa anyay wonderful experience sa kanilang photoshoot at produksyon ng kanilang short film sa Camiguin. Sa Instagram, ibinahagi ng Thai beauty queen ang kanyang masasayang snap sa kanilang first international fan meeting. Hindi man nakauwi agad sa Thailand dahil sa bagyo, sinabi ni Sarunrat na naging pagkakataon ito para mas makilala pa ang Pilipinas. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng oras para magpahinga, magkwentuhan, tumikim ng Filipino food at matuto ng Tagalog. Nangako rin siyang gagantihan ang kabutihan ni Emma sa pagbabalik sa Thailand bilang reigning queens. Nadiskubre ng mga tinaguriang Green Guards at Menro na namumukadkad ang kakaibang jade vine sa barangay Tanglagan at Lagnao sa bayan ng Kalanasan sa Apayao. Ito ang simbolong makikita sa 5 peso coin. Nakitang nakabitin ang tayabak o jade vine kasama ang mga bulaklak nitong hugis kuko at kulay turquoise o jade green na umabot ng 1 metro ang haba. Ayon sa mga opisyal, endemic sa tropical rainforest ng Pilipinas ang naturang climbing plant. Pero paalala sa publiko, huwag pipitasin o kuhanin ito para itanim. Lalo't endangered na ito o nanganganib na mawala. Dahil yan sa hirap ng natural na pollination na karaniwang ginagawa ng mga paniki. Kinokonsidera naman ito bilang national treasure o simbolo ng kagandahan, tanda ng malusog at mayabong na ecosystem. Sa aming pagbabalik na din, Lusre, naghain ng panukalang batas sa Kamara kaugnay ng environmental protection at animal welfare. At Ann Curtis, nagpaliwanag na sa kanyang viral iconic line na I can buy you. Totoo bang sinabi niya ito? Manatiling nakatutok, kayo'y nanonood ng Balitang A to Z.
Usap-usapan ngayon ang pagbisita sa Kamara ng award-winning actress na si Nadine Lustre. Kasama niya si si Representative Leila de Lima at partner na si Chris Barrio para maghain ng panukalang batas kaugnay ng environmental protection and animal welfare. Samantala, Ann Curtis nagsalita na patungkol sa kanyang iconic I Can Buy You line noong 2013. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. President Nadine is in the house. Bumisita nga sa House of Representatives ang award-winning actress na si Nadine Lustre kasama si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ngayong Martes, February 10. Sanib puwersa ang dalawa sa paghahain ng mga panukalang batas sa Kamara. Kabilang dito ang Animal Welfare Enforcement Act kung saan mandatory ang pagtatatag ng Animal Welfare Desk sa mga istasyon ng pulis na may mga trained officers. Inaatasan din ng mga otoridad na tumugon sa mga banta sa hayop sa loob ng 12 oras, kabilang ang rescue at investigasyon. Samantala, layunin naman ng Hala Monday Bill na isulong ang pagkain ng mga gulay at plant-based meals para sa kalusugan at kalikasan. Oobligahin ang mga ahensya ng gobyerno, paaralan at ospital na maghain ng zero VAT na plant-based meals tuwing Lunes. Isinusulong din nila ang Kalikasan Act, gayon din ang resolusyon para imbestigahan ang mga suliraning pangkapaligiran. Matagal nang advocate ang aktres sa magandang kalusugan at pangangalaga sa mga hayop at kapaligiran. Nagbigay linaw ang TV host actress na si Ann Curtis hinggil sa kanyang famous and iconic line na I Can Buy You, Your Friends, and This Club. Sa kanyang guesting sa Ang Walang Kwentang channel, hosted by Director Antoinette Hadaone at JP Habak, na ikwento niya kung saan at kung paano sila nagkakilala ng kanyang asawa na si Erwan Husa. Dahil dito, naungkat ni Direk JP ang kanyang I Can Buy You line na nagtrending noong nasangkot siya sa isang kontrobersiya. Ayon kay Ann, hindi naman niya sinabi ang nag-viral na pahayag niya sa isang club. Kwento ni Ann. Alam mo, ang kwento dyan. Kayo ko lang sasabihin Kasi parang ang sinabi sa akin, sabi ko ba talaga yun? Sabi ko, so that I can own up to it. Kung sabi ng mga friends ko, no, you didn't say it. Parang sabi ko, ha? Sabi ko, all this time? Pero dahil sa pagiging iconic ng linya, aangkinin na lang daw ito ng aktres. Hirit pa ni Direk Tonet. Dahil hindi mo siya sinabi dati, pwede mo bang sabihin siya ngayon para ma-own mo na siya? Yes, of course. I can buy you, your friends, and this club. Matatanda ang taong 2013 nang nasali si Ann kasama ang mga kaibigan nito sa umano'y drunken incident na pinag-ugatan ng naturang famous line. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nangyari na ba ito sa inyo? Yung bang ready na kayo tapos biglang sasabihin, abay postpone pala muna ang performance. Paano kaya ang suot na attire? Panoorin. Wala si Ma'am Alinusong, postpone daw. Postpone daw, ubat na lang po daw. Sayang ang uling! Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Martes ay mula kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Ang sabi niya, hindi dumadaloy sa ugat ng mga Pilipino ang agresyon, pero hindi rin tayo basta-basta uurong sa anumang hamon. Ang ating teritoryo, mga karapatan at dignidad ay dapat igalang. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.